Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa nating kasama sa ating bahay-sambahan. Amen. A very good morning to each and everyone po. Sige po, maaari na po tayong tumayo. And of course, let's not forget our live viewers. A very good and ever-increasing grace morning to each and every one of us po. No? Napakagandang umaga. No? Bagamat nagsimula tayo sa ulan, rain is a blessing. Do you believe that? Sunny day or a hot day even is a blessing. Amen. Truly, everything can be a blessing to God. Do you believe that, church? Amen. And in this morning, are you blessed? Are you blessed? And because we are blessed, I know that we are very ready to worship God in this morning. Amen. So as we begin, can we lift our hands to Jesus in this morning? Hallelujah. As a sign of surrender, as a sign of worship to our Lord. Hallelujah. Gaya ng sabi sa ating awitin, hindi natin mabibilang lahat ng mga bagay na ginagawa para sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito, were I to count all the ways you've shown me your love, poured out of your grace, I'd run out of days to give you enough thanks. Kung tayo po'y magpapasalamat, iisa-isahin natin ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Hindi po matatapos. Hindi po matatapos because in every way, we have something to thank God for. The moment that we wake up, the food that we eat, the family that we have, everything that we see, even the world that we live in, the air that we breathe, it's enough to thank God. Amen. Sabi nga dito, that's just how good you have been to me. And truly, kaya din ang sabi sa awitin, He is simply worthy. Karapat-dapat pong purihin ng ating Panginoong Jesus. Karapat-dapat pong sambahin ang ating Diyos. Not just because of what He did, hindi lamang dahil sa Kanyang ginagawa at gagawin pa sa ating mga buhay, but because of who He is. Because of who our God is. Sino nga ba ang ating Panginoon? Just a reminder, I just want to share this verse to you. This is the very first time na nagpakilala po ang ating Diyos sa Biblia. Sabi dito, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Do you believe that? Can you say amen if you believe it? Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinaparamdam ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Ang Lord na mismo nagsabi, siya ay punong-puno ng pag-ibig, siya ay nananatiling tapat, siya ay nagpapatawad. Sabi pa dito, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Yes, we have lots of prayers. Marami tayong promises na iniintay sa Panginoon. But believe me, church, ngayon pa lamang in your waiting season, deserve na kaagad ng Panginoon ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Hindi dahil sa Kanyang gagawin, kundi kung dahil sino nga ba ang ating Panginoon. And as we read, He is abounding in steadfast love. He is slow to anger. He is forgiving. And He is faithful to His promises. And those are enough for us to worship God in this moment. So as we worship, can you lift our hands again? Give praise
Do you believe that Jesus is with you in this moment? Do you believe that Jesus is in front of us, is within us? And if you believe, worship as if you're seeing Jesus face to face. If you're at the feet
feet of Jesus, how would you worship? How would you thank Him? Paano ka magpupuri? If you can see Jesus face to face right now, together can we sing worthy, because He truly is worthy. Jesus, you're worthy. Worthy, you are worthy. Jesus, you're worthy. You are worthy. Worthy, you are worthy. Jesus, you're worthy. You are worthy. Worthy, you are worthy. Jesus, you're worthy. You are worthy. Come on, let's sing. Worthy, you are worthy. Jesus, you're worthy. You are worthy of worship and worthy of praise, worthy of honor and worthy of thanks, worthy of glory forever, always. Worthy, you are worthy of worship and worthy of praise, worthy of honor and worthy of thanks, worthy of glory forever, always. Worthy, come on, sing it like you believe it. Worthy of worship and worthy of praise. Sing it like you believe it with all faith. Sing it with thanksgiving, because He is worthy to be praised. When you healed you in that sickness, He is worthy to be praised. When He delivered you out of that poverty, nung pinagaling ka ng Panginoon, nung pinalakas ka ng Panginoon, sinamahan ka ng Panginoon, He is worthy. He forever will be worthy. Hallelujah. Forever, always. Worthy, you are worthy of worship and worthy of praise, worthy of honor and worthy of thanks, worthy of glory forever, always. Worthy. Lift my hands again and again. Your praise won't end, all because you're simply worthy, worthy God, simply worthy of everything, all everything that I could think. I offer it all because you're simply worthy, simply worthy. Come on, together, let's sing. I'll lift my hands again and again. Your praise won't end, all because you're simply worthy. Worthy God. Simply worthy of everything that I
God is good. We say it louder, God is good. And all the time. And for that, He is truly worthy to be praised. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Truly, malaya tayo. Amen. Malaya tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Imagine, out of all the things that the Lord has given to us, sa mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, who are we to be loved by someone as holy, someone as powerful, like our Lord Yahweh? Hallelujah. And gaya ng sabi sa ating awitin, we are free. Are you free, church? Who the Son sets free is free indeed. You are free from sins, sickness, diseases, even poverty, oppression of the enemy. You are free. Can you say it? Because of Jesus, I am free. Once again, louder with faith. Because of Jesus, I am free. Because of Jesus, you are free. Because of Jesus, we are free. Together, let's sing and declare our freedom in the face of the enemy. Can you do that, church? Hallelujah. Hallelujah. Let's sing it. Lost, but His brought me. Oh, His love for me. Free at last. Free at last, He has ransomed. His grace runs deep. Oh, thank you, Lord. When I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Can we sing that verse once again with full faith? Whom I that the highest King would welcome me. What a good news. I was lost, but He brought me. Oh, His love for God loves you. Hallelujah. oh, His love for Come on, declare your freedom. Free at last. free at last. He has ransomed. His grace much deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Declare it. I'm a child of God. Yes, I am. Once again, who the Son sets free. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Declare it. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. Hallelujah. Thank you, Lord. In my Father's house, there's a place
You are free. We are free. And your name is written in the book of life. Thank you, Lord. Hallelujah. And as we sing this bridge, declare it in the face of the enemy. Declare it. Believe it because it is true. Together, let's sing. Hallelujah. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am, God. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. The sun sets free. Sun sets free. Always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. For the last time in my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Once again, who are you? I'm a child of God. Yes, I am. Who are you? I am a child of God. Who am I? I am a child of God. Who are we? We are children of God. And because we are children of God, malaya po tayong patuloy magpapuri, magpasalamat sa ating Diyos. Amen. Are you ready? Are you still ready for more? Amen. Truly, we are free. Gaya ng sabi sa ating awitin, I am free to run. Tatakbo po tayo. I am free to dance. Sasayaw po tayo. Amen. Amen. Can we clap our hands to Jesus as we praise and sing, we are free. Amen. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tuloy po tayo pumalakpak ng sabay-sabay. Hallelujah. Louder for Jesus. And as we sing the first verse, can we sing it again with declaration? Amen. Hallelujah. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you
again, let's sing I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. Hallelujah. Truly, who the Son sets free, it's free indeed. Do you believe that? Are you free? Malaya po ba ang bawat isa? Amen. Alam nyo ba, ang mga nakakulong, the greatest day in their life is yung araw na sila ay pinalaya. At bilang pinalaya, can we dance and sing as if we're celebrating our freedom? Amen? Amen? Hallelujah. Who the Son sets free is free indeed. 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 I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Hallelujah. As we continue to sing, pwede bang ikutan natin ang bawat isa? Amen. Truly, we are free because the Son set us free. Amen. And to our live viewers, of course, a very welcome and ever-increasing grace morning to everyone. Hallelujah. Can we comment in the comment section, I am free. Amen. And of course, tag our loved ones. Share this live video to bless others. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Let's sing it again from the bridge. Hallelujah. Who the Son sets free is free indeed. I am free. Who the Son sets free is free indeed. No matter what that is, sickness, diseases, sins, shame, you are free. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free, who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free, who the Son sets free. Come on, together and sing it. I am free. 1, 2, 3. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. For the last time, I sing I am free. 1,
Jesus. Truly, God, we are free. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong pinalaya. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus? Amen. Hallelujah. Napapashout talaga kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, muli sa araw na ito, Panginoon. Tunay nang sa araw na ito, ikaw lang amin dadakilain, O Lord, sapagkat ikaw ay dakila, ikay banal, ikay makapangyarihan, ikay mabuti, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago, Panginoon. Ikay nananatiling tapat kailanman, O Lord. Lord, sa oras na ito, salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng umulan, Panginoon. Lord, ang ulan ay pagpapala, Panginoon, sa aming lahat. Lalo't higit, Panginoon, sa mga halaman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ang inuna sa araw na ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam ko sa araw na ito ay may maganda kang gagawin sa aming lahat, O Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami, Panginoon, ng identity, Panginoon, na ito'y, Panginoon, na kami itinuring mong anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ikaw ang angkla ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming sustainer, Panginoon, sa kabila ng aming kapaguran, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Ikaw ang nagiging angkla ng aming pananampalataya, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ikay laging nadyan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na pinapakita mo, Panginoon, na gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na kami hindi, Panginoon, karapat dapat, Panginoon, pero sa laki ng iyong pag-ibig, Panginoon, ginawa mo kaming marapat sa iyong paningin, O Lord. Salamat, Panginoon. Sa gayon din, Panginoon, pinagpupurit, pinagpapasalamat ko, Panginoon, ang iyong man of God na gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng area ng kanyang buhay, Panginoon. Lagi mo siyang samahan, saan man siya magpunta, Panginoon. Ang kaligtasan, ilagay mo pagkaloob sa kanya, Panginoon. Sapagkat kami, Panginoon, ay blessed na blessed, Panginoon, sapagkat siya ay ginagawa mong instrument, Panginoon, para sa iyong daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, alam ko, Panginoon, ay excited na, Panginoon, sa pagpipira-piraso ng iyong pangarang, Panginoon, ng iyong tinapay, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, totoong ang salita mo'y tanglaw na sa amin ipatnubay, O Lord. Kaya, Lord, sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba. Ikaw lang, Panginoon, ang mahayag sa araw na ito, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alright, na-bless mo ang bawat isa. Amen. Ayan, maaari na po tayo Amen. magsiupo. Ayan, tunay nga na binabati muli namin kayo ng isang magandang araw po sa ating lahat. Yan, tunay nga nakitang-kita natin kung paano kumikilos ang ating Diyos na buhay sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Tunay nga na nakikita namin dito sa unahan na ang tunay nga na ang buhay kay Jesus ay Paganda ng paganda. Buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. God is good All the time. and all the time. God is good. Ayan, kasi naniniwala tayo na hindi aksidente na tayong lahat ay nagsama-sama at nagtipon-tipon upang makinig ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen ba, partner? Amen. Ayan, partner, dadako naman tayo, partner, sa ating susunod na gawain. Ano yun, partner? Ang pagpapaka. Totoo. Yan, ang pagbabahagi ng ating mga testimony. Alam nyo ba, naniniwala ako na ang testimony ng bawat isa ay nakakapag-encourage din po sa ating mga kapatiran na makita ng ating kapatiran kung paano binago, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, ay makikita natin na pwede din gawin o kaya din itong gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ayan, sino po kaya ang gustong mag-testimony dito sa unahan? Yan. Tinatawagan po natin ang ating lingkod. Ayan, si Sister Eva Custodio. Hello. Nagpapasalamat ako Lord, sa Lord. Mahabang aking talagang isi-share kasi gusto ko ipakita kung paano naging mabuti talaga ang Lord. Salamat sa Lord sa buhay
patuloy niyang pinapahiram sa bawat isa. Ate, alam ko nanonood ka, ayokong umayak ka sa akin. Salamat sa Lord kasi dumating man kami sa sitwasyon na hindi maganda. Pero pinakita ng Lord kung paano siya naging mabuti sa buhay ng bawat isa namin, lalo na sa buhay ni ate. Salamat kasi doon sa sitwasyon na down na sila, si ate, nandun yung ang Lord hindi siya iniwan, pinabayaan. Salamat kay Lord. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Salamat sa Lord dahil kung nabubuhay si Kuya Bon, sana nanonood siya kasi lagi siya nanonood dito sa live. Pero alam ko na nag-aawitan na sina Kuya doon. Talagang masayang-masaya na siya. Kasi alam ko, kapiling na siya ng Lord. Gusto ko lang ma-share sa inyo kung paano ang Lord ay kumilos talaga sa buhay ni na Kuya Bon at ni na ate. Pero alam ko darating ang panahon na tatayo si ate dito para siya ang makapagpatotoo sa inyo kung gaano naging mabuti sa buhay nila ang Panginoon. Salamat sa Lord kasi noong time na 9 days si Kuya Bon sa ICU, talagang nandun talaga yung financially talagang zero na talaga sila. Pero doon talaga na pinakita ng Lord kung gaano naging siya ang talagang aming provider talaga. Na laging bukang bibig ni Kuya Bon na God is my provider. Salamat kay Lord. Kasi noong time na nasa ICU si Kuya, kasi bawat araw-araw, nagkakas sila ng 60, 50, 40, hanggang sa dumating sila na 9 days na sila, patagal sila sa ICU, wala na sila talagang pera. Pero alam nyo, sabi ko nga sa mga kapatid ni Kuya, nung nasa ospital ako, nakakatuwa ang Lord kasi yung time na walang-wala ka na, napoprovide ni Lord yung gamot ni Kuya Bon sa araw-araw, na halos umabot yung araw-araw na binibiling gamot ni na Kuya Bon ng kalahating milyon. Araw-araw yung kinakas, pero di ba kung titingnan mo, napakalaki. Pero ang Lord talaga, walang imposible kay Lord na provide nila yun sa pang-araw-araw. Tapos hanggang sa nakalabas sila sa room, na sabi ko nga, na lagi sabi ni Kuya Bon, magtitestimony siya dito, pero hindi na yun ang kalooban ni Lord kasi talagang hanggang doon na lamang ang si Kuya Bon. Pero salamat sa Lord dahil bagamat naging pangit yung sitwasyon namin, doon ako tumitingin sa kung paano kumilos ang Lord sa buhay namin. Na kung iisipin mo, nasa pangit ka sitwasyon, pero nandun yung kabutihan ng Lord na hindi kami iniwan, pinabayaan. Salamat kasi noong time na isang araw na lang bago na kinuha si Kuya Bon, ako'y nakapag-stay doon. Tapos nakita ko doon na talagang napakabuting tao ni Kuya kasi yung mga supervisor niya, mga manager niya talagang nilaanan siya ng oras. Tapos meron doon, nung araw na yon, pinag-pray na siya ng pare. Tapos yung kanyang doktor na si Dr. Chua, prayer acceptance. Tapos yung supervisor niya nung time na yon, nabibless ako kasi talagang siya nag-pray din. Tapos sabi niya nga, kasi yung isang shuttle nila sa van, ang laman nila 13 lang. Ngayon, hindi siya kasama sa bilang. Sabi niya, Lord, kung kalooban mo po na makasama ako para may pag-pray si Sir Bon, ikaw ang gagawa ng paraan. Pero alam niyo kinabukasan, dalawang hindi sumama, talagang siya ang nilaon ng Lord na makasama. Pinag-pray siya, pinag-prayer acceptance, talagang nagturo din siya ng Word of God na bless siya kasi yung Word of God na John 3:16 at saka yung sa laging binabanggit ni Kuya Bon na ikaw ang aking pastor, na talagang ang faith ni Kuya Bon talaga na lagi siyang, alam mo yung inihanda niya yung sarili niya na lagi siyang nanghingi ng prayer. Talaga sabi ko nga, napaka-bless din ni Kuya kasi bago siya namatay, alam niyo, planchado na lahat. Lahat na isusuot niya, lahat ng mga maiiwan niya, talaga sinabi niya kung gaano niya kamahal na alam niyo yung kahit siya nawala, yung hindi nabigla, na talagang yung mga bagay na iiwan niya ay talagang nasabi niya, ultimo yung mga singsing, ipasusuot doon sa mga anak, na yung mga kapatid niya, nasabi niya na kung may kasalanan siya, nakahingi siya ng patawad.
yung gayon na nakaka-bless na si Kuya Bon talaga talagang alam mo yung tanggap niya na talaga nung araw na yun, talaga nang hihingi siya ng prayer na talagang alam mo yung niyahanda niya yung kanyang espiritu na talagang gusto niya talagang baunin talaga yung panalangin na talagang sabi ko nga, ako'y nabe-bless kay Lord dahil nakita ko talaga yung pagkilos niya simula't simula nung nakaburol siya. As in walang-wala na. Alam nyo po ang naging abuloy niya, naging 137 abuloy, na talagang ipinrovide ni Lord na yung walang-wala na, ay ang Lord talaga ang nag-provide. Nasabi ko nga, ako'y natutuwa din kasi yung mga kapatid niya nakasharean ko sa gospel na alam nyo, naging kalakasan din nila ako na kahit bagamat ako'y nanghihina, alam kong binigyan ako ng Lord ng lakas upang maging kalakasan nila. Salamat kay Lord dahil sabi nga hindi namin kaya pero kaya namin dahil kasama namin ang Lord. Salamat dahil ang prayer ko din lagi ay si ate ay maging, ang sa tuwing siya ay dumaraanan siya ay nangungulila. Alam ko na maging kalakasan niya ay ang Panginoon, na alam ko na aaliwin siya ng Diyos at alam ko na nanonood siya. Salamat dahil sabi ko nga, bagamat wala na si Kuya, may iniwan naman siya na alam ko naman na yung faith niya na mas lalo niya pinakilala ang Lord sa buhay ninyo mag-iina kayo na nakilala ninyo ang Panginoon bagamat hindi natin nakasama dito sa fellowship si Kuya, pero alam ko makakasama natin yung mag-ina. Thank you dahil ang Lord patuloy niya talaga inaakap yung mga taong walang-wala nang malapitan. Talagang ang Diyos talaga ang hindi ka iiwan, pababayaan. Salamat, purihin ang Diyos. Amen. Amen. Ayan, muli, thank you, Sister Eva, sa pagbabahagi ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay and also sa iyong pamilya. Tunay nga na, alam nyo, God is good pa rin talaga. Alam nyo, God is good pa rin talaga kasi kung titignan natin, pinrovide ni Lord yung pangangailangan, yung lahat ng kakailanganin. And lagi natin tatandaan na si Kuya Bon ay kasama na ng ating Diyos na buhay. Alam nyo, isa na si Kuya Bon sa kumakanta, nag-worship sa ating Diyos na buhay. And yun, maraming salamat muli, Sister Eva. So, sa mga gusto pang magbahagi ng ng kanilang patotoo at gustong magpakatotoo, ay i-reserve natin yan. Kasi, alam nyo, sa susunod na linggo, tatawagin na namin kayo. And sa mga gusto po talagang mag-testimony, pwede nyo pong reach out na po yung ating leaders para po mas ma-schedule na po namin kayo. Ayan. So yun, dadako na po tayo sa pagbabahagi naman ng ating mga announcement. Ayan. Ayan, meron po tayong Bible study sa Santa Catalina Norte, sa Pahinga Norte at sa Malaban Bansur. So, sa Santa Catalina Norte po ay sa Di Guzman family at Digia family. And also, sa Pahinga Norte po ay sa Custodio family. And also, sa Malaban Bansur po ay sa Luntok family. Ayan. And also, meron pa daw po sa Kanonoy family. And also, meron pa rin po sa Pasahol family. Ayan, amen. Sa mga wala pong ginagawa, inaayahan po namin kayo na maki-join at tayong lahat ay lumago, sama-samang lumago sa salita ng ating Diyos na buhay. And also, meron pa rin po tayong ginaganap na upper room. Ito po ay ginagamit po natin to. Ito po ay ginagamit po natin dito ay Google Meet. So sa mga wala pa pong Google Meet, open nyo lang po ang Play Store nyo at i-download nyo po ang Google Meet at tayo po ay sama-samang makinig at matuto. Ito po ay discipleship po ng Manila po, ng EIG Manila. So kasama po natin dito ang EIG Manila at pinapangunahan po ng ating head pastor, si Pastor Angel Caballero po. And also, ang kanya pong isa pa pong pastor, si Pastor Christian. And also, tayo po ay meron ding, yan. Tuwing last Saturday of the month ay nagkakameron po tayo ng feeding program. Kaya po sa mga magulang diyan na may mga anak, ay ina-encourage po namin na pasamahin po natin ang ating mga anak sa ating feeding program. Hindi lang po ito
base sa pagkain, ng physical na pagkain, which is papakainin din po natin ang ating mga anak, ang ating mga junakis ng salita ng ating Diyos. Ilocos. Ito po ay gaganapin natin sa Barangay Santa Catalina Norte and sa Barangay Pahinga Norte po. So pwede po natin i-PM po ang ating mga youth, ating mga church leaders po. Ayan, and we have, ayan, at patuloy mataginting ang piso. Ayan. Tayo po ay patuloy pa rin na nag-iipon at patuloy pa rin po tayo sa ating fundraising na Ipon Challenge. Alam niyo po ba na darating yung time na pipil ko na malapit na natin na mabili na ayan, sinabi na po ni Sister Arlene Castudio na before anniversary po ay nag-aim po tayo na magkameron po tayo ng instrument, specifically po sa drum set, bass guitar, and also, anong tawag dito? Bass amp. Ayan po, kaya tayo po ay makijoin at sama-sama po tayong mag-ipon para po sa ating mga kailangang gamit dito sa bahay simbahan. And also, we have, ayan, and also, mamaya po sa ating mga kabataan, sa ating mga youth, magkakameron po tayo ng youth fellowship. Ayan, sa mga kabataan na naririto at nakakakinig sa akin, also sa ating online viewers, sa mga kabataan dyan, ini-encourage ko po kayong lahat na tayo sama-samang mag-enjoy at matuto. Ito po ay gaganapin natin mamaya dito sa ating bahay-sambahan ng eksaktong 1:30 o 1:30 ng hapon. Ano, kabataan? Tara! Ayan, and also last but not the least, ang men's and women's daw po ay magkakameron ng simple fellowship po. Ito po ay pinapangunahan po ng ating mga leader. Ating mga leader ng men's and women's fellowship. Kaya po ang lahat ay sa mga katatayan, ay ini-encourage ko po kayo na kayo po yung magsama-sama at tayo pong lahat ay magpapalakasan. Ito po ay gaganapin natin eksaktong after service. So yun, kayo po ay magsama-sama at magpalakasan. Ayan. Alam ko na ang bawat isa ay ready na. Nag-enjoy ba kayo? Ayan, nag-enjoy ba kayo dahil tayo pinalaya ng ating Diyos na buhay? Amen. Tayo may kalayaan makinig at matuto ng kanyang mga salita. Amen po ba? God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayan. Kaya partner, hindi na natin patatagalin pa. Imbitahan natin ang lahat na maaari ba tayong tumayo. Ayan. At ating palakpakan ang magbababa ngayon ng salita ng ating Diyos na buhay, ating man of God, Brother John Kenneth Masangkay. Amen. Praise God. Pwede po ba muli palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay? Amen. Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinalaya ka ng Diyos. Alam niyo po, yan po ang ating matutunan. Sabi nga din sa ating inawit kanina, who the Son sets free is free indeed. Ang pinalaya ng Diyos ay pinalaya na. Amen po ba? Whatever it is na nagkukulong po sa atin, whatever bondage, slavery, sakit, kahirapan, karamdaman, anumang bagay ito, naniniwala ako na kayo pinalaya na ng Panginoon. Can you say to yourselves, I am free. I am free. Amen. Sige po, maaari po ang bawat isang makakaupo. Panandali ang makakaupo sa presensya ng Panginoon. And pwede bang batiin mo naman yung iyong katabi? Kamusta ka? Sabi yan, kamusta ka? Amen. Truly na mabuti po ang ating Diyos. And we will proceed with our second part of our series entitled Jesus Before the Cross. Siguro po bago po tayo magsimula, tayo pong lahat muna ay tumungo at ang bawat isa po sa atin ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat o Diyos sa umagang ito na pinagkaloob mo. Salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala
lahat ng biyaya mo, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa, Panginoon, ay pinalaya mo at binigyan mo, Panginoon, ng kalayaan na mag-aral ng iyong salita at maging kalakasan ito sa aming mga espiritual na pamumuhay, O God. Lord, sa araw na ito, ang amin pong samot dalangin sa iyo ay buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip to the word that we're about to receive today. And hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salitang aming marinig mula sa iyo, Panginoon, ay maging turo, Panginoon, sa amin at maging may apply namin to, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat, O Diyos. Sa iyo namin binabalik ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede ba palakpakan muli natin ang ating Diyos? Amen. Sabi ko nga po, we are now in the second part of our series. Ako habang sinusulat ko tong second part ng series natin, hindi ko mapigilang umiyak. Naalala ko nung ako yung nag-inaaral ko to, gabi nun, I am crying to God dahil labis-labis yung pag-ibig niya sa atin at labis-labis yung hiwaga ng kanyang salita. Ang makapangyarihan ng salita ng Panginoon, and that is the kind of heart that I want to impart to everyone. Na yung salita ng Diyos ay hindi yan na dyan lang, kundi kaya nung magkaroon ng impact sa ating mga buhay sa pang-araw-araw. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay dadako na sa sunod na bahagi ng ating series. Pero before that, we will just have a quick review. Yan, balikan natin yung atin pong part 1. Sabi ko nga po, the Jesus Before the Cross series is about Jesus, na ang alam lang natin na si Kristo ay nabuhay 2,000 years ago, pero nalaman natin, sinabi rin ng Biblia, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, kung sinasabi ng Biblia, kung sinasabi ni John, that in the beginning was the Word, kung nado na si Kristo, it must not contradict what is written in the Bible. Kung sinasabi niya na nandun siya sa simula, dapat sa pasimula ay nado na talaga siya. If not, nagsisinungaling po ang Biblia. But the Word of God is not lying. The Word of God is our source of truth. And nakita po natin yan, sabi po dun sa first verse natin, in the beginning, can you say, in the beginning, God created the heavens and the earth. This is the very first chapter, the very first book, the very first verse ng Bible. And nakita natin dyan, in the beginning, this is what I want to say to you, that the key to unlocking the Word of God, the key to unlocking the Old Testament is through Jesus. Kung gusto nyo pong ma-unlock yung mensahe ng Old Testament, you must look unto Jesus. Kailangan hanapin mo si Jesus. Kailangan makita mo si Jesus. And even in this very first book, very first chapter, very first verse, we can see Jesus. And pinag-alalan po natin last week na yung in the beginning is actually one word from Hebrew, nang ibig sabihin niya ay Bereshit. Yan, sa next slide. Yan, nakalagay po doon. Sabihin nyo nga, Bereshit. Yan, and then also on our next slide, nalaman natin na yung Bereshit, ang pagbasa sa kanya mula sa kanan, papunta sa kaliwa. And each word, each character represent a word. May nare-represent siyang word. So for example, yung Bet at yung Resh, na ibig sabihin ay tent at sheep, pag pinagsama natin siya, makakabuo tayo ng word na son. And then yung Aleph is Adonai, and then to destroy by His own hands, and yung Tab meaning covenant. And sabi ko nga, di ba, pag pinagsama mo yung mga word, may nabubuo pa siyang another word. Yung character, may mabubuo pa siyang another character. Next slide po. So kagaya nito, pinagsama tong character na to, this character, it means Shayit, nang ibig sabihin ay thorns. And then Rosh means head, means tree, and means give. Na pag pinagsama-sama natin, sabi nga ay pagsama-samahin, paghalu-haluin. Yan, titingnan po natin sa next slide. Ba't wala? Ay, wala. Wait lang, hanapin natin. Wait lang po ha. Na pag pinagsama-sama po natin, the Son of God, destroyed by His own hand on the cross, with thorns on His head, hung upon the tree as a gift of the covenant.
Yung anak ng Diyos na na-destroy, nawasak sa kamay, namatay dun sa cross, na may tinik sa kanyang ulo, at nakasabit dun sa tree sa cross, is a gift of the covenant. Amen? So from the very first verse alone, unang verse pa lang makikita natin yung presensya ni Jesus. Even in the beginning, there is God and there was God. And ito po yung gusto kong i-share sa bawat isa. Siguro next slide na. And next slide po, pinag-aralan natin yung presence ng unang-unang tao, which is si Adam. The first Adam, which is sa next slide naman, the second Adam. Sabi po dito, therefore, just as sin entered the world through one man, the death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Yung kasalanan po ay pumasok sa pamagitan ng isang tao, ang unang tao, which is si Adam, and then comes the second Adam. Siguro ayaw ko siyang tawaging second Adam si Jesus. I think mas tawag sa kanya yung better Adam. Diba? Mas higit, mas mahusay, mas magaling, mas perfecto. And on our next slide, nakita natin yung differences o yung pagkakaiba ni unang Adam, the first Adam, and the second Adam, which is si Jesus. Sabi dito, through the disobedience of one man, pumasok po yung death and curse. Pero pagpasok ng second Adam, ang bigay naman po niya ay life and blessing. And through, sabi po sa second, balik muna tayo. God gave life to Adam, binigyan ng Diyos si Adam ng buhay, ngunit sa pamagitan po ng disobedience ni Adam, nawala yung buhay niya. On the other hand, si Jesus na nagbibigay ng buhay ay nawala ng buhay so that we may have eternal life. And next slide po. Sabi po dito, we became slaves to sin. Tayo po ay naging alipin ng kasalanan because of Adam. Sabi ko nga po dun sa isa kong na-mention last week, minsan na nga lang may manahin, kasalanan pa. Di ba? Pero through our Lord Jesus Christ, tayo po ay pinalaya ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. And through the first Adam, we are born in the physical. Di ba lahat tayo nagmula sa binhi ni Adam, pero tas tayo pinanganak sa flesh, but through Jesus Christ, we are born in the Spirit. Amen. And sabi po sa ating last slide, nung last Sunday, for as Adam all die, in Christ all will be made alive. You are alive in Christ. Amen. Amen. And that is on the book of Genesis. Ngayon po, ay dadako tayo sa book of Exodus and pasada ng konti sa book of Numbers. Are you ready? Alam nyo, kung gustuhin ko man pong gumawa ng series, I can make a whole series just alone sa book ng Genesis. Pero hindi tayo matatapos ng kasi series. Pag inisa-isa natin. Pero we will proceed na to our next book sa Exodus and also a bit from Numbers. Are you ready? Amen. Sabi ko nga, ano daw po ang key to unlock the Old Testament? Jesus. Look for Jesus. Amen. 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 So, marami pong mga tao, even mga Christians, hindi nagbabasa ng Old Testament. And siguro medyo may part sa akin na guilty din ako doon. Sometimes, ang sarap kasing basahin ng Old Testament, di ba? Parang, yan, apply yan sa akin. Ito, apply yan sa akin. Ngayon, pagka sa Old Testament kasi, sometimes, it doesn't feel relevant to us. Parang dati pa naman yan, hindi naman yan, wala naman yung epekto sa buhay ko, or mahalaga siya, pero there is no application in my life. Parang ganun ang iniisip ng tao. Kasi sabi ko nga po, mag-chat kami nung nakaraan ni Kenneth Garcia. Sabi niya, pinag-uusapan, kasi parehas kaming sa Old Testament nagbabasa. Sabi ko, imagine mo, depressed na depressed ka, tapos lungkot na lungkot ka. Tapos, alam mo yun, talagang, Lord, kailangan ko ng salita mo, Lord. Tapos pagkabukas mo ng Old Testament, ilang chapter na sinasabi kung paano buuin yung Ark of the Covenant. Tapos mapapatanong ka, Lord, anong matutulong nito sa pagiging depressed ko? Anong pagiging matutulong nito sa pagiging malungkot ko? Ay, instruction lang yan sa paggawa ng tabernacle ng Ark of the Covenant. Pero, this is what I want to share to everyone. The Word of God is complete, wouldn't be complete without the Old Testament. And kapag hindi po natin binabasa yung Old Testament, you are missing a lot. Marami kang namimiss
at marami kang hindi mo nakikita kung nasan si Kristo dun sa Old Testament. At yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Are you ready? Amen. Amen. Ano nga po ang key to unlocking the Old Testament? Jesus. Jesus. Basahin po natin sa Luke chapter 24 verse 44. Sabi dito, He said to them, "This is what I told you while I was still with you." Sabi ni Jesus, ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Sabi niya, lahat na nakasulat sa law of Moses, ibig sabihin yung Genesis, Exodus, Leviticus, the Torah, yung mga prophets, yung mga sulat ni na David, yung mga sulat ni na sa Psalms, sa Proverbs, everything, and sulat din sa mga Psalms, ay lahat yan ay nagpapatungkol sa akin. All of those, lahat na nangyayari doon ay nangyayari sa akin. It must be fulfilled through me. Yan ang sabi niya. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi sa Lucas 24:44-49, sinabi niya sa kanila, ito ang salitang sinasabi ko sa inyo nang ako ay kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo, dapat maganap, sabihin mo nga po, dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, lahat ng nasa Old Testament ay patungkol sa Kanya. Sabi dito, ito ang mga isinulat sa aklat ng kautusan ni Moses, aklat ng mga propeta at ng mga awit. Verse 45. Pagkatapos, binuksan niya ang kanilang mga pag-unawa. Alam niyo, napakaganda nito habang binabasa ko tong word. Sabi ng Panginoon, binuksan niya ang kanilang pag-unawa. Can we say to ourselves, Lord, open my eyes. Lord, open my ears. Lord, open my hearts. And alam niyo po, hindi marireveal ang isang bagay without the help of the Holy Spirit. That's why we always ask, kahit basahin natin ito ng basahin ng Biblia, without God opening your heart, opening your mind, at kung hindi po natin binubuksan yung ating mga isip at puso sa salita ng Panginoon, hindi po natin mauunawaan ang kanyang salita. At sabi dito, binuksan niya ang kanilang pag-unawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, sa ganitong paraan ay naisulat at sa ganitong paraan rin kailangan ng Mesayas ay maghirap at babangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Imagine, sinasabi na ni Jesus na ako'y mamamatay ha, after 3 days mabubuhay ako. And this is before pa siya mamatay, yet sinasabi niya na because He knows the beginning and He knows the end. Sabi niya po sa verse 47, sa ganitong paraan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa Kanyang pangalan. Simula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, ngunit mananatili kayo sa lungsod ng Jerusalem hanggang kayo ay mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. So makikita natin na this is Jesus proclaiming boldly. Sinasabi niya doon sa mga taong nakikinig na alam nyo ba, yung binabasa nyo, tungkol sa akin yan. And this is sa panahon na to, imagine, the Old Testament is technically, yan yung Bible ng mga taong nung panahon ni Jesus. So parang sinasabi ni Jesus na itong Bible na binabasa nyo, alam nyo ba, tungkol yan sa akin. And they are so angry at Jesus na gusto nilang ipapatay si Jesus na ang kapal naman ng mukha mo para sabihin tungkol sa iyo yan. Samantalang ang tagal-tagal na yan, hindi ka pa pinapanganak, nadyan na yung salita na yan. Tingnan niyo po, basahin natin sa John chapter 5 verse 39. Sabi dito, you study, wala ba yung English? Sabi niya, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Sa Tagalog, sabi niya, sinasaliksik nyo ang mga kasulatan sapagkat sa palagay nyo na sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Sinasabi niya to dun sa mga Pharisees. Sinasabi niya to dun sa mga nagbabasa ng Torah, ng Exodus, Genesis, Leviticus. Sinasabi niya, tingin kayo ng tingin dyan. Basa kayo ng basa dyan. Hinahanap niyo yung salita dyan. Akala niyo dyan kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yet, sinabi niya dito,
ang mga kasulatang ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Akala nyo, sa pagtingin nyo sa kasulatan ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi nyo alam, ako ang buhay na walang hanggan na nagbibigay ng buhay sa kasulatan. They are searching so much on the word, they miss Jesus. And sometimes ganun din tayo. Minsan basa lang tayo ng basa, akala natin nauunawaan natin yung binabasa natin. Pero like what I said, the key to unlocking the Old Testament is look for Jesus. Para ma-unlock mo yung salita ng Panginoon on the Old Testament, kailangan makita mo si Kristo. Sabi ko nga, habang kumakanta kami nung may pinapatugtog si Joseph, sabi yung, kung sino-sino pang hinahanap mo, nandito lang naman ako. Parang imagine ko, parang siguro ganun yung iniisip ni Jesus na kung saan-saan kayo dyan hanap ng hanap, hindi mo nyo ba alam? Lahat yan ay patungkol sa akin. Amen? And that is a bold thing for Jesus to proclaim. Napakalakas ng loob ni Jesus para i-proclaim yan because yung mga religious people, ayaw nila yan. Yet, this is God proclaiming that the Old Testament points to one man, one message, one gospel, one Savior, and His name is what? His name is Jesus. So we know that the story of the Bible, ang bida po dyan ay si Kristo. Ang bida dyan ay si Kristo. Alam niyo po ba, kapag tayo nagbabasa ng mga libro, o kaya nanonood tayo ng mga movies, ng mga series, pansin niyo sa mga sarili natin, pagkakwari may pinapanood tayo, kung sino yung pinakamagaling doon, or pinakamagandang ugali, or pinakagusto nyo, ang lagi nyo nasasabi, ako yan. Pansin nyo ba? Kunwari, nung bata ka, lit mo, sabihin mo, nakita mo si Goku, nag-super science, ako yan eh, si Goku. Pagka nakita mong, kunwari, kahit sa mga Power Rangers, sabihin ng babae, ay ako yung pink. Yung kaya, ay ako yung red. And even in the Bible, sometimes we look at it that way. Na kapag nakita natin yung kwento ni Goliath at ni David, sino kayo doon? Tarangin ko kayo, sino kayo doon? Sa kwento ni Goliath at ni David. Di ba lagi nasabihin, ay ako si David. Hindi, ikaw yung Israelitang naligtas dahil sa buhay na David. And when we look at the Bible, kapag tinignan po natin, the truth of the matter is, when we look at ourselves, pag tinignan natin yung ating mga sarili, tinignan natin ang Biblia, the reality is, ikaw yung makasalanan, ikaw yung imperfect one, ikaw yung sheep, ikaw yung kailangan ng Savior, ikaw yung mareklamo, ikaw yung madaming duda, because at the end of it all, gustuhin man natin na tayo si David, na tayo si Joshua, na tayo si Caleb, but the end of it all, we must realize na ang bida sa istorya ng Biblia ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi ikaw yung magaling na tagapagligtas, hindi ikaw yung magaling na dapat malakas ang pananampalataya. The story of the Bible centers to one man, and that name is Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, ang bida ay si Kristo. Alam niyo po, the more that we read the Word of God, the more na nare-realize mo na everything is not about you, but it is about Him. Hindi siya tungkol lagi na ako ang magaling, ako ang masipag, ako ang malakas ang pananampalataya, but everything points out to Jesus. Everything points out to Jesus. And pag-aaralan po natin yan. Sabi sa Numbers 21, tingnan po natin. Di ba sabi ko, the key to unlocking the Old Testament, sino? Si Jesus. Mababasahin tayong kwento, and then I want you to look, hanapin nyo, sino dun si Kristo. Okay? Amen? Amen? Sige po, basahin natin sa Numbers 21, verse 4 to 9. Verse 4 to 9. Yan. Sabi po dito, mula sa bundok ng Hor, naglalakbay ang mga Israelita na dumadaan-daan papunta sa dagat na pula para makaikot sa lupain ng Edom. Pero nagsawa sila sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain, walang tubig, at hindi na makatiis sa nakakasawang mana na ito. So technically, itong time na to, the Israelites ay nililid ni Moses, and then nagre-reklamo na sila. Walang tubig, walang pagkain.
Binibigyan nga tayo ni Lord ng blessing, pero sa mana kami, ayaw na namin ng mana. Sabi sa verse 6, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng makamandag na ahas at pinagkakagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. Verse 7, pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, tanya nyo, dahil sa nangyari, nagkaroon sila ng repentance. Nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin nyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinalangin ni Moises ang mga tao. Ibig sabihin, dumating yung mga ahas, and then sila nakamandag, and then nagpe-pray sila, Lord, pwede bang tanggalin mo itong mga ahas na ito? Tanggalin mo itong mga makamandag na ahas na to. So, balit ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Verse 8, sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas, bronze serpent, sabi niya, at ilagay ito sa dulo ng isang tungkod. Ang sino mang makakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Sabi ng Panginoon, sa tungkod, maglagay ka ng bronze na ahas, ng tansong ahas, and then lahat ng titingin sa gintong ahas ay gagaling. Sila po ay hindi mamamatay. Verse 9, kaya gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay nila ito sa dulo ng isang tungkod at ang nakagat ng ahas ay tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. May picture ba tayo? Pwede babalik nga nung ano natin. May picture yata ako dyan nilagay eh. Wala din. Yon. Yan. Ganun ang itsura niya. May gintong ahas sila. Lahat na nakatingin, sila po ay gagaling. Ano ba yun? Yung pag pinapakinggan natin yung mga story ng mga Israelites. Familiar ba yung ano nila? Familiar ba yung sinasabi nila na, just imagine this. Ako kasi habang binabasa ko siya, parang minsan napoprostrate ka dun sa mga Israelites, di ba? Na, imagine nyo, 10 plagues na yung dinaanan nyo, parang 10 pandemic. Imagine nyo, 10 pandemic yung nalampasan nila. Nakatawid na sila sa dagat. May mga mana na pinoprovide ng Lord sa araw-araw. God showed Himself time to time. Paulit-ulit na nare-reveal ng Lord na ito ako, ito ang gagawin ko sa iyo. Naging tapat na ako sa iyo nung umpisa. Bakit reklamo ka pa rin ng reklamo? Bakit duda ka pa rin ng duda? Yung ilan sa inyo, hindi makatingin kasi alam nyo na yung tutukuyin ko. Na sometimes yung mga Israelites parang tayo. Nakita mo na dati walang-wala ka pero pinorovidean ka ng Lord, yet parang kulang pa rin sa'yo. Nakita mo na dati wala kang trabaho, binigyan ka ng Lord ng trabaho, pero parang meron ka pa ring duda sa Kanya. Nakita mo na pinagtapos ng Lord ang iyong mga anak ng pag-aaral. Nakita mo na napoprovide ang iyong buhay sa araw-araw kahit single mom ka, single dad ka. Yet, meron ka pa rin pagko-complain. And that is who we are. Kung makikita po natin na ang Diyos pinakita niya sa atin from time to time, sa araw-araw ng ating mga buhay na God will provide for you, na gumagawa ang Panginoon upang magawa ng paraan lahat ng bagay. And sometimes, even yung mga iniisip natin dating imposible, di ba? Pinangyari ng Panginoon. Pero kagaya ng mga Israelita, reklamo pa rin sila ng reklamo. And alam nyo po, napansin nyo, after they complain, dumating yung mga ahas. Sabi ko dun sa next slide, complaining attracts the snakes. Ibig sabihin, yung pagko-complain natin ng pagko-complain ay nag-a-attract po yan ng mga snakes, ng mga negativity. Kahapon lang, habang nagbabasa ako sa meron ako nakitang isang studies. Na alam nyo ba, based on research, kapag ang utak ng tao ay nagko-complain, nagre-reklamo, natetrain yung mind niya to look more on the negativity. Kala ko, nasa isip ko lang siya, pero yun pa lang sinasabi din ng science, the more na nagko-complain ka na ganito na naman, ang daming problema, ang daming nangyayari, the more that you complain, the more na natetrain yung isip mo na makita kung ano yung mali, kung ano yung negatibo. On the other hand, kapag ka ikaw naman po ay mapagpasalamat, mapagpuri sa Panginoon, mas nakikita mo yung positibong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, be grateful. And alam nyo ba, sa Bible, ganun eh.
Whatever it is that what you sow, ano yung tinatanim mo, ay siyang aanihin mo. The more na nagtatanim ka ng negativity, sa tingin mo, ano ang aanihin mo? Pag nagtanim ka ng buko, hindi naman yung bubunga, ay, strawberry. Hindi, the more that you complain negatively, ang aanihin mo din ay negatibo. The more that you say, that you proclaim the positive, that I am a child of God, that I am healed, I am forgiven, I am free, the more na yun din ang iyong inaani sa iyong mga buhay. Sabihin mo sa katabi mo, mindset, mindset. Mindset, mindset. Alam niyo po, habang binabasa ko to, parang napatanong din ako, sabi ko, why would a loving God send snakes? Bakit kung ang Diyos ay sobrang bait, sobrang buti, bakit hahayaan ng Diyos na magpadala siya ng snakes? Or sa modern questions, bakit minsan tayo mga Kristiyano dumadanas na pinapadalhan tayo ng Diyos ng mga problema? Sometimes napapatanong kayo kung bakit ganon. But as you read from this, kung mababasa po natin, yung problema, minsan, ang nagtutulak sa inyo na bumalik sa Diyos. Even tragedy, even yung sakit mo, even yung problema mo sa pamilya, even yung problema mo sa financial, God can use all of those, kayang gamitin nyo ng Diyos upang itulak ka, turuan ka na bumalik sa Kanya. Amen? Sometimes, alam niyo po, ang tao kapag ka sobrang saya, sobrang maalwan, walang problema, ang bilis makalimot sa Diyos. Pero sometimes, God would use the snake, gagamitin niya po yung mga sadness, yung problem, kung anong whatever it is in your situation, basta makita mo lang na, anak, nandito ako sa iyo. Amen? Sometimes, God would use all of those. God would use everything para makabalik ka lang sa Kanya. And that is what God did sa mga Israelites. And kagaya po nung nangyari dito, pansin nyo, nagpe-pray sila na, Lord, tanggalin mo na yung mga ahas. Lord, tanggalin mo na to. Lord, tanggalin mo na to. Pero, sinagot ba sila ng Panginoon? The answer is yes. Pero hindi yung plano o hindi yung idea na iniisip nila. Naunawaan niyo po ako. Yung kasagutan ng kanilang panalangin ay hindi yung iniisip nila na tatanggalin nila yung snakes, but God has prepared something better. Sabi mo sa katabi mo, something better. Sometimes sa buhay natin, ganun din meron tayong pinapanalangin. And then we pray to God, Lord, bigay mo naman to. Minsan nakala natin hindi ibinibigay ng Lord, pero this is what I want to tell you. Sometimes hindi ibinibigay ng Lord kung ano yung pinapanalangin mo because God has prepared something better. Something better. And sabi po dito, lahat ng mga nagkasakit, sa to lang, pwedeng ganito ang gawin ng Diyos Natuklaw na sila, nakamandag, and then sagutin ng Lord yung panalangin nila, tanggalin yung mga ahas. Di natanggal nga yung mga ahas, pero nakagat na kami. Diba? Kung sinagot ng Lord yung kanilang panalangin, ano mangyayari sa kanila? Di mamamatay din. Pero yet, God prepared something better. Sabi niya, look at the bronze serpent at lahat ng titingin dito ay hindi mamamatay. Nakita niyo po? So what does it mean? Nakita niyo yung story. Sabi po dito, the next slide, the Israelites represents you and me. Baka kasi pag nabasa yan, ay ako si Moses dyan. Hindi po pag nabasa niyo yung baka isipin niyo, ay ako si Moses. Hindi po. The Israelites represent you and me. Tayo yung makasalanan, tayo yung mga mareklamo, tayo yung marami mga duda sa Diyos. And the snake represent sin. Ito nasa babayan na. The snake represents sin and also represents death. Kasi alam naman natin that the punishment of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. On the other hand, the bronze serpent na nagpapagaling dun sa mga tao represents Jesus. Nakita niyo kung paano hanapin si Kristo? Paano nakita si Kristo? Ngayon, minsan, habang pinapakinggan niyo siguro yung sinasabi ko, Kuya Kenneth, di ba yung ahas, yung snake, di ba ang nire-represent niya ay yung ahas, nire-represent niya ay sin? Bakit si Jesus sin? Kung ang nire-represent nung sin, nung ahas ay sin. Alam niyo mo, napatanong ako, bakit nga ganon? Pwede namang gumamit ang Lord ng isang symbol na mas banal o mas maganda or mas yung wow. Pero ang ginamit pong representation ni Jesus is a serpent, is sin.
is death. And then we will go back to the New Testament. Ano pong sinabi ng salita ng Panginoon? Because there is a deeper meaning to all of this. Sabi po, I'm so excited. Sabi 2 Corinthians 5 verse 21. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Hindi siya kasalanan, but for all of us, para sa ating lahat, itinuring siyang makasalanan. Hindi siya ahas, hindi siya snake, hindi siya serpent, but for all of us, he became snake. Hindi siya nagkaroon man kailanman ng kasalanan, ngunit itinuring siyang makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. For He made Him who knew no sin to be sin. Actually, sa ibang version, sinabi niya, hindi lang siya naging makasalanan, kundi naging kasalanan ang ating Panginoon that we might become the righteousness of God. Wow! Grabe. Naunawaan nyo? And alam niyo, habang binabasa ko to, imposible na ito ay naisulat ng isang shepherd. The book of Exodus ay sinulat ng isang pastol. Sabi ko, paano kaya niyo itong naisip? It would be impossible on his own knowledge, pero because it is breathed by the Holy Spirit, na-reveal ito sa kanya. And alam niyo po, I wanna share something. Alam niyo, itong sinasabi ko, baka Kuya Kenneth, pinag-connect mo lang yan para lang mapalabas yung story. Pero meron po yung direct na mention itong nangyari sa Numbers sa New Testament. Tingnan po natin sa John 3 verse 13. Baka sabihin niyo, Kuya Kenneth, parang ine-invento mo lang yan Wala naman yan sa Bible Pero it is mentioned in the Bible and I will show you. Next slide po. Sabi dito, no one has ever gone into heaven except the one who came from Jesus, the Son of Man. Ibig sabihin pa, ang pinapatungkulan dito ay si Jesus. Just as Moses, lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Kita niyo yung comparison? Yung snake sa panahon ni Moses is compared to the Son of Man, which is Jesus. Kung paano daw siya tinaas, ay ganun din si Kristo din ay itinaas. That everyone who believes may have eternal life. Ang comparison nun, everyone who looks to the bronze serpent, kung sino yung tumingin sa bronze serpent ay hindi mamamatay. At tayo naman, sino man ang manampalataya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then my very favorite verse. Verse 15. That everyone who believes may have eternal life. And siguro familiar kayo dito, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Wow, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam niyo po, habang binabasa ko to, I know na narinig ko na to, narinig ko nitong story na to, that na-mention yung kay Jesus. Pero it's so amazing na kung paano kinonect ng Lord yung story from book of Numbers to the book of John, and then directly to the heart of the Bible, that for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Verse 17, but God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen. Muli pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Amen. And alam niyo ba, yung symbol yung symbol ng espada bagang, nung tungkod at nung bronze, alam niyo ba, na halos araw-araw nakikita niyo yan pag may dumadaan na ambulansya. Tingnan natin dun sa next slide. Because the serpent represents heat. Nakikita niyo ba yun sa mga ospital? Nakikita niyo ba yun sa mga ambulansya? Because they didn't know, hindi nila alam na, sinasabi nila ako nagpagaling sa tao na to, hindi nila alam na ako nagpagaling sa tao na to, but they didn't know that everything, lahat ng ginagawa natin, alam man o hindi, lahat nagpapatungkol kay Kristo. Amen. Amen. At the end of it all, sa lahat-lahat ng ito, lahat ay patungkol pa rin kay Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Nakita niyo po, next slide.
And then pag-aaralan naman po natin yung the rock. Yan. Ito yung rock. Hindi ito ha, hindi yan si the rock. Ang rock ay itong bato. Si Moses yon. Basahin po natin sa Exodus chapter 17. Verse 1 to 6. Imagine the book of Exodus was written thousands and thousands of years before pa po ipanganak si Kristo. Mula sa desyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Ngunit sila'y huminto at nagpatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig. Sa tingin nyo, pag walang tubig, ano naman ang gagawin ng mga Israelita? Magre-reklamo na naman. Minsan ganun din tayo, Lord, wala na naman pagkain, magre-reklamo na naman ako. Kaya nagalit sila kay Moises. Alam niyo ba, sa sobrang galit ng mga tao kay Moises, alam niyo ang ginawa ng mga tao? Gusto nilang patayin si Moses. Loko ka, nandun kami sa slavery. Dadalhin mo kami din para kami walang mainom. Gusto nilang patayin si Moses. Sabi dito sa verse 2, kaya nagalit sila kay Moises, sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom. Bakit kayo nagagalit? Bakit nyo sinusubukan ang kakayanan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga alagang hayop? Verse 4, kaya't humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. So I can imagine parang kay Moses, this is do or die, Lord. Gawan mo ng paraan, Lord. Kung hindi mo ako tutulungan, papatayin ako ng mga are. Papatayin ako ng mga are. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. Verse 5, sumagot si Yahweh, iyong tungkod ay inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon ang ginawa ni Moises. At ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno. Habang binabasa ko ito, ano naman? Anong pakiko dyan? Anong kinalaman yan sa pananampalataya ko? But like what I said, the key to unlocking the Old Testament is to look for Jesus. Dapat nahanap niyo, sino ba dyan si Kristo? Yung Israelita ba? Yung yung si Moses ba? Pero malalaman po natin yan. So, in the story, sino naman tayo dyan sa story na yan? Yung mga Israelites. And alam niyo po ba, it is so amazing because dapat mamatay si Moises dahil gusto siyang patayin ng mga tao, pero sinabi ng Panginoon, there will be a rock, merong magiging bato doon, hampasin mo ng bato, and sa pamagitan ng paghampas ng bato, yung kamatayan na para kay Moises ay napunta sa paghampas, sa paghagupit doon sa bato. And through that rock, overflows a water. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 4. Sabi po dito, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and they have all passed through the sea. They were all baptized into Moses into the cloud and into the sea. They all ate the same spiritual food and drank from the same spiritual drink. For they drank from spiritual rock. Tandaan nyo, meron silang ininom, and sabi po dito, that accompanied them, and that rock was, sige, next slide. And that rock was Christ. Sige, next na yan. Nasa last verse na po tayo. Accompanied them, and that rock was Christ. Amen. Nakita natin, on the Old Testament, merong rock, pero hindi din na alam na yun ay si Kristo. And imagine, na si Moses dapat yung mamamatay dahil sa pagpaparusa sa kanya ng mga Israelites. Yet, through the rock, nagkaroon ng kaligtasan si Moses, and also nagkaroon din ng kaligtasan yung mga taga-Israel. And this is the message of the gospel, na dapat tayong deserve mabatay, tayong dapat paparusahan, ngunit meron pong rock na nagbigay ng buhay sa atin at nagbigay ng life, nagkura ng eternal water. And that rock, sabi po doon, the rock was Christ.
Sabi po sa John chapter 19, verse 33 to 34. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na sila, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, sinaksak nila ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus at sa pamamagitan ng sibat, lumabas agad doon ang dugo at tubig. Yung rock, hinampas nila at lumabas yung tubig. Kay Kristo, sinundot nila ng sibat at lumabas ang dugo at tubig. That's why we call Jesus the rock of our salvation. Through the rock of Jesus, we are saved. And through the water that flows from Christ, we have eternal life. Amen. And alam niyo po ba, ito din yung sinabi ng Panginoong Hesukristo habang kausap niya yung Samaritana. Sabi sa John chapter 14, verse 13 to 14. Sumagot si Jesus. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? Verse 13, sumagot si Jesus. 1, 2, 3, go. Uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. And this is what I want to pray for everyone. Na yung water na nagmumula po sa Panginoon, hindi lang ito nagbigay sa atin ng eternal life, but I believe that this water coming from Jesus may give us joy. Amen? Refreshment, excitement, and also hope. In Christ, there is hope. Amen. Sabi mo sa katabi, may pag-asa pa kapatid. May pag-asa pa kapatid. Amen? Amen po ba? And alam niyo po ba, sabi ni Paul dun sa isa niyang sulat, that rock followed them, pinafollow daw po nung rock yung mga Israelites. And sometimes ganun din sa buhay natin na minsan may ginagawa ang Diyos sa buhay natin pero hindi natin alam na kasama niya tayo. Amen? Na kagaya ng mga Israelita, they don't have idea na yung rock na yon kasama pala nila si Jesus. Yet, hindi nila nare-recognize pero kumikilos ang Diyos kahit hindi nila nalalaman. Kumikilos ang Diyos kahit hindi nila nakikita. Kaya nga po, nung si Mary po ay nagbubuntis kay Jesus at siya nagdadalang tao, sinabi niya, papangalanan ko ang iyong anak and I will name him Emmanuel. Na ibig sabihin, God with us or God is with us. Na nagsasabi na saan ka man naroon, ano mang pinagdadaanan mo, may problema ka, tag-uhaw, tag-gutom, kasama mo ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo ang Diyos. Amen. Last one na po, patapos na ako. Sorry, napahaba ang ating Jesus is the Passover Lamb. So sa madaling sabi po, during this time, the book of Exodus, makikita natin na sinabi ng Panginoon, bawat bahay, lagyan nyo sila ng dugo na isang patayo at isang pahiga. And then, lahat po ng walang dugo sa kanilang hamba ng kanilang pintuan, ang mangyayari po sa kanila, silang lahat ay mamamatay. Basically saying that there is a spirit of death coming to all of them. And the same thing, tayo pong lahat, meron pong spirit of death coming to all of us. Lahat po tayo nagkasala, kaya lahat po ay dapat mabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. And they are all going to die, and each of them has a choice. Pwede silang mamatay or they must be covered by the blood of the Lamb. Blood of the Lamb. And sinabi po doon, lahat ng may dugo ng lamb ay naligtas at hindi nga namatay. And this is connected to the book of John. Basahin po natin sa book of John chapter 1 verse 22. The next day, si John po yung nagsasalita dito. The next day, he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Siguro mas familiar kayo din sa Tagalog. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Amen. Even in the time of
in the time of the Old Testament, the book of Exodus, nakita natin 1,000 years ago, the blood na nagre-represent ng salvation sa kanilang pamilya is also the same blood na magliligtas po sa ating lahat. God wouldn't question kung sino yung sinong laman ng bahay. Ang tinitingnan niya, are you covered by the blood of Jesus? And everyone who is covered by the blood is saved. And everyone who is covered by the blood of God ay anak ng Diyos. Pwede po mapalakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. And truly, that God is truly an amazing God. Kita nyo, Old Testament pa lang, thousands of years ago, makita natin na truly that Jesus is present. Kailangan walang buksan ang iyong kaisipan at ang iyong mata to unlock the Old Testament. And you must look for Jesus. You must look for Jesus. Hallelujah. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Love for me, free last, His ransom, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. My Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Thank you, Jesus. Makikita po natin sa book of Genesis kung paanong through the Lamb of God, through one lamb, si Isaac po ay naligtas. So for one lamb, there is one save. Isang lamb para sa isang tao. And then nakita po natin kanina sa Exodus that through one lamb,
through the blood of one lamb, naligtas po ang isang family. And then through the Yom Kippur, na ginagawa po nila yearly, sa pamagitan po ng lamb, naligtas po ang isang nation. So from one man to one family, and then one nation. Ngayon po, through the blood of the Lamb of God, Jesus, naligtas po ang bawat isa. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. From one man to one family to one nation, now for everyone, because the Lamb of God, ganon makapangyarihan ang kanyang dugo. I want to share something to everyone. Every time that we do the communion, I want to share to everyone. We must take this with respect. Amen po ba? Hindi dapat yung mga communion po natin, hindi po natin hinahayaan na nakapatong kung saan-saan. Hindi po natin hinahayaan na patapon-tapon. Hindi po natin hinahayaan na kung saan-saan nakalagay. We must take it with respect because we believe, nung sinabi po ng Panginoon, kunin niyo yung tinapay, ito ang aking katawan. And this is the body of Jesus. When we must take this with, nang may kaseryosohan po, may respeto at may paggalang at pag-unawa kung bakit natin ito ginagawa. Today, we celebrate this and we do this as remembrance of God. Nasa pamagitan ng kanyang katawan, nabayubay dun sa cross ng Kalbaryo. Nasa pamagitan ng kanyang katawan, na tinusok ang kanyang tagiliran, flows blood and water so that we may have eternal life. Pag tinatanggap po natin itong tinapay na ito, we must also accept in faith na yung ating mga kasalanan ay pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Yung ating mga kasalanan ay pinatawad na at tayo po ay tinuturing ng anak ng Panginoon. Amen. Taas po natin ang tinapay na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong katawan na nabayubay dun sa cross ng Kalbaryo. Through your sacrifice, we have been saved. Through your punishment, Panginoon, kami, Panginoon, naligtas. Sa pamamagitan, Panginoon, ng water and blood that comes out of your side, we have eternal life. Salamat, Panginoon. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itaas po natin ang juice na ito. This juice represents the blood of our Lord Jesus Christ. Sinabi sa kanyang salita, there is no forgiveness of the sin without the shedding of the blood. Kung paano sa pamagitan ng dugo ng lamb, naligtas ang bawat pamilyang Israelita. The same way, through the blood of Jesus, our family, the ever-increasing grace family, is also saved by the Lord Jesus Christ. You are covered by the blood of our Lord Jesus Christ. Hindi ka na maaano ng demonyo, hindi ka maaano ng kaaway. There is no spiritual death because in Christ we have eternal life. Tanggapin po natin ang Diyos na ito. Let's bow down our heads and let us pray to God. Thank you, Jesus. You are good and you are an amazing God. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong salita. And hayaan mo, O Diyos, sa bawat salita na aming narinig, Panginoon, ito, O God, ay mamutawi at magmanatili sa aming mga puso. And hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang kumilos gumabay, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang papuri, ang pasalamat at pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos at lahat ng kinover ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay magsabi na ng Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, maaari po tayong makakaupo sa presensya ng Panginoon. Amen, amen, amen. Habang pinay-prepare po natin ang ating mga kaloob, I would like just to encourage everyone. Alam ko bawat isa ay encouraged na, amen? Ang bawat isa po sa atin ay hindi na kailangan pang pilitin pa because I believe na tayo po ay nakakapagbigay sapagkat una po tayo binigyan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen po? Una po tayong nakatanggap sa Panginoon dahil po tayo ay kaya tayo nakakapagbigay dahil una tayong binigyan ng ating Panginoon. And this is not just a declaration of our faith. Yung pananampalataya natin na minsan parang gipit, minsan wala, pero patuloy ka nagbibigay sapagkat nananampalataya ka ng Diyos kayang ibalik at naniniwala ka na ang Diyos ipoprovide yung pangailangan mo. Amen? Amen po ba?
And also, not only this is our declaration of our faith, but also this is our declaration of our worship to God. Na Lord, kung ano yung meron ako, pupurihin kita. Sa pamamagitan ng lakas ko, pupurihin kita. Sa pamamagitan ng talento ko, pupurihin kita. Sa pamamagitan ng oras ko, pupurihin kita. Sa pamamagitan ng buhay ko, pupurihin kita. And sa pamamagitan ng finances na meron ako, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Sige po, tayo pong itaas po natin ang ating mga kaloob at tayo pong lahat ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon, O Diyos, na kami tinipon mo. At salamat, O Diyos, sa bawat kaloob na dinala po ang Panginoon sa bahay-sambahan na ito. Lord, tunay nga na Ikaw ang nagpo-provide, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw ang aming pastol. Hindi kami nagkukulang, O Diyos. And salamat, Panginoon, sapagkat sa araw-araw ng aming mga buhay, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, ang panalangin namin, Panginoon, that you provide all our needs every day, every single day of our lives, O God. Lord, this is our declaration of faith and this is our declaration of worship to you, na lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggaling sa iyo. All our business, all our job, all our savings comes from you because you are the God who provides and you are the God of abundance. Salamat, Panginoon. I bless in each every one of them, O God, na nagkaloob sa iyo, O God, maging sa mga kapatid namin na wala, Panginoong maipigay, Panginoon. I pray that you give them the heart and I pray that you provide all their needs. Nang sa ganun, Panginoon, ay mapupurihan ka nila sa pamagitan ng kanilang mga finances, O God. Salamat, Panginoon. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos at pinagpala ay magsabi ng Amen, Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Sets free is free indeed. Hallelujah. Malaya po tayo makapagbigay dahil una tayong binigyan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen and amen. Together let's sing. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Sige po, maaari po tayo tumayo. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Amen. Hallelujah. Truly we are free. Amen. Hallelujah. Sige, let's pray po before we close. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Hallelujah, Lord God. Truly that you are a good, good God, Lord. Tunay nga, Lord God, na anumang panahon, Lord God, umaraw man o umulan, Lord God, hindi namin mapipigilan ang mapapurihan ka, Lord God. Hindi ito ang makakapigil sa amin upang mapapurihan ka, Lord God, at maisataas ka namin, Lord God. At Lord God, sa youth fellowship na magaganap na mamaya, Lord God, alam ko, Lord God, na iingatan mo ang mga youth na pupunta dito, Lord God. At Lord God, sa mga nandito na pong youth, Lord God, alam ko, Lord God, na gagamitin mo sila, Lord God. At Lord God, salamat sa mga ginagamit mo, Lord God, upang papapurihan ka, Lord God. Lord God, alam ko, Lord God, na napaka-bless namin na meron kaming Diyos sa buhay namin, Lord God. Tunay nga, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Lord God. Kaya walang hanggan pa. Purit pa sa salamat ang binabalik namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa as we sing for the last